nagsaksi sa ating pagpapahayag regarding po sa complaint. Ako po si Vic Baral, na matagal na pong naninirahan ng residente dito sa Pasig. Complaining witness po ako para sa disqualification case sa aking pong inihain laban sa nakaupong mayor po ngayon na si Mayor Vico Soto. Dahil sa, ito po ay dahil sa isinagawa nilang pagbibigay ng school allowances para po yan sa scholarship. At inigal na paglabas ng pondo ng Pasig City dahil may umiiral po tayo na tinatawag na total ban or absolute ban sa ating pong cabinet. Yung 10 day po, 10 days absolute ban po. Background po, isa po akong dating empleyado ng City Hall. Matagal po akong naglingkod sa City Hall. At isa po ako sa nakasaksi doon sa mapalikil na politika sa nakaupang ngayon. Hanggang sa ako po ay nag-resign upang lumanap na ibang trabaho. Kaya hindi po ako makapapayag na ang darating na eleksyon natin sa Lunes, maaapektuhan ng ginawa nilang illegal na pangangahagi ng cash allowance para po sa mga estudyante. Na sa kabila ng mayroong total ban, hindi lahat nila before the 10 days, before the election, halos ilang araw na lang. In which I consider vote buying po ito. Ngayon, regarding po sa akin kung pwede may mga ilan po kayo itatanong, nandito po, kasama ko po ang aking tumutulong na abogado para sa disqualification, si Attorney Ferdinand Topacio. Nagbigay po ng patas at legal na opinion po dito. Salamat po. Thank you, kasama ang Vic. Magandang umaga sa mga kaibigan natin sa media, and thank you all for coming. Uunahan ko na kayo, no? Ano bang ginagawa ko rito sa press ko na to kasama si Mr. Victor Baral? Okay. Just to give you the background, ako po, well, nandito naman kayo, nandito kayo rito sa bungsod ng Pasig. Kahit kailan po, itong campaign period and even before, hindi nyo ako nakitang kasama ng kahit sinong kandidato. Either si Mayor Vico or si Mrs. Sara Vizcaya. In fact, I am on record doon sa column ko sa Daily Tribune at sa aking TV and radio show sa Aliw Broadcasting na Yes, Yes, Yo Topacio, na pinagtanggol ko si Mayor Vico noong nagkaroon ng kontrobersya sa the rate of Pepsi Paloma. Sinabi ko, mali yung ginawa ni Daryl Yap. Ano bang pakay niya rito para ba ito'y manira ng isang kandidato? Ngunit, ako rin po ay membro ng, not only a member, modestly aside, I'm the national chairman of the Citizens Crime Watch. Ano ba itong Citizens Crime Watch? Ito po ay hindi lang inorganize kahapon o isang buwan o isang taon. The Citizens Crime Watch has been in existence for 32 years. In fact, last April 27, sa Aberdeen Court sa Quezon City, ay pinagdiwang po namin ang aming 32 anibersaryo bilang isang organisasyon. We are registered as a non-stock, non-profit corporation. At ang advocacy po talaga namin, as the name implies, is as an anti-crime group. We used to be a watchdog for the COMELEC. We are still part of a memorandum of agreement with the PNP as a force multiplier. At kami po ay wala po kami sa politika. Wala po akong kaugnayan dito sa Pasig. I do not vote here. I vote in Parañaque City. Ang akin ang kaugnayan dito sa Pasig, ang opisina ko ay nasa Orambo, at yung aking tanggapan din, yung aking movie company, yung Borracho Films. Nandun yung pelikula namin sa Netflix ngayon, yung Mama sa Palo. Pasensya na kayo, pinlan ko na. Pwede nyo pang panoorin na nakakuha ng 12 awards from various award-giving bodies. Ay dito po, may mayor's permit ako, may barangay permit ako, and dito po ang principal office ng Borracho. But I have no relationship
with any politician in this city. Hindi po ako nakikialam dito. Hindi niyo ako makikita dito. Lamang ang Citizens Crime Watch bilang anti-crime advocate at bilang miyembro namin, si Mr. Paral, nilapitan niya ako. At sinabi niya, Sir, may mga napansin lang akong instances na sa tingin ko ay vote buying dito sa Pasig City. Kami po ay hindi nag-engage sa partisan politics. Ang CCW po, walang in-endorsong kandidato, either local or national, kahit kailan. In fact, while hindi ko naman itinatanggi na ako ay supporter ni Pangulong Duterte, noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Duterte, dalawang miyembro ng gabinete ng Duterte government ang aming idinimanda sa Ombudsman. Si Secretary Ramon Lopez at si Secretary Vince Dizon na ngayon ay Secretary na naman. So wala po kami pinipili, wala kaming partido, we do not engage in partisan political activities. All of our chapters, all over the country, organized all over the country, wala po kaming ini-endorse as a group. Of course, individual members are not prevented, kasi karapatan nila yon, from running for office or campaigning or endorsing as individuals, not as part of the Citizens Crime Watch. So, wala po akong political motivation dito. It was just my duty as a lawyer and as chairman of the Citizens Crime Watch na tignan yung ebidensya ni Ginoong Paral. At pinakita niya sa akin, may announcement, may litrato siya, ito nag-incorporate namin dito sa complaint, na pamimigay ng pera within the election ban. Okay, ano po ang batas? Tayo po ay pumunta sa batas lamang because batas lang po ang pinag-uusapan natin dito, hindi personality, hindi politika. Lagi naman po since the passage of the Omnibus Election Code, 80s po yan, ina-amend lang nila. Meron naman po talagang election ban. Ano yung election ban? Bawal mag-transfer, mag-fire, mag-hire ng empleyado. Bawal yung infrastructure within a certain period of time. Bawal bumili ng mga supplies except for the essential supplies. Bawal din mag-release ng pondo ng gobyerno. Hindi mo nga mag-transfer during the campaign period yung mga commander, yung mga regional director ng police, ng military, nang walang pahintulot ng COMELEC. Ano po ang underlying reason kung bakit may pinagbabawal na mga ganito? Very simple lang naman po. Kasi may mga bagay na directly, either vote buying, yung tahasang pagbigay ng pera sa botante at sabihin, iboto mo si X, iboto mo si Y. May mga bagay na indirectly na i-influensya ang mga botante during the campaign period to vote for a particular candidate. Kaya ngayon infrastructure, bawal. Infrastructure, pagkagawa ko itong kali nito para mahikayat nyo yung mga nakatira doon sa kali nyo na sira-sira ay bumoto sa inyo. Ako'y magre-release ng mga allowances, itataas ko yung sweldo nyo para iboto nyo. Kaya bawal yon. Yung pag-transfer ng mga personnel, pagtanggal, pag-hire, bawal din yun kasi nga, pwede mo sabihin, sige, kukunin kita kahit casual, contractual, para iboto mo ko. Kahit hindi mo banggitin, siyempre, magkakaroon ng utang ng loob yun. Yun po ang reason. Very clear. Lahat ng mga bagay na pwede maka-influensya directly or indirectly. Pera o hindi pera, kahit mga gamit. Kaya nga po yung mga election paraphernalia, may mga bawal, may mga hindi bawal. Bawal ang t-shirt, bawal yung mga ibang bagay. Yung mga t-shirt, yung mga kasama lang ng kandidato. To equal the playing field. Kaya nga po, mayroong maximum size ng billboard. Kaya nga po, even yung pagkain na sa election code, pagka may rally, bawal magpakain. Bakit? Kasi nai-influensya. Ngayon, may exception naman, siyempre. Yung mga urgent. Ang isa po sa mga exception ay yung mga
ayuda, yung ayos. Yan. Kasi, tulong po yan sa underprivileged. Ngunit, recognizing that itong mga ayuda ay maaaring gamitin din at ginagamit na. At may mga nireklamo na rin po kami gumagamit ng ayuda sa ibang bahagi ng Pilipinas. Ay maaaring maka-influensya sa mga botante. Ipinagbawal ito 10 days before the elections. Wala na rin ayuda. Although within the campaign period na maraming bawal na magdala ng parel, ay pinagbawal may ibang bagay, itong ayuda pinayagan until 10 days before. Malinaw po sa batas yan at nilagay na po namin yan dito sa aming complaint. May exception. Ang exception ay burial, yung pagpapalibing, at medical. Okay, suriin po natin bakit bawal bakit pwede ang medical at ang burial. Kasi hindi mo naman malalaman kung kailan ka mamamatay, di ba? Kasi wala namang gusto mamatay. Bakit kasi yung namamatay eh? Hindi magandang experience yun. Hindi mo rin alam kung kailan ka magkakasakit. Hindi mo alam, nabundol ka ng tricycle, nabali yung buto mo, pinagpo ka sa ospital, pwedeng magbigay ng medical. Ito po bang ibinigay? Ito ang katanungan. Ito bang binigay po ng pamahalaang lungsod ng Pasig na allowance ay saklaw noong exemption? Hindi po. Bakit po hindi? Ito po ay hindi medical and burial allowances. Hindi ito tulong sa namatayan o nagkasakit o na-aksidente. Ito po ay allowance. At meron pong ipinakitang ebidensya na itong mga allowances na ito ay due noong Enero pa. Bakit bawal ito? Unang-una, program na po itong allowances na ito. Alam mo nang ibibigay. So, hindi siya exempt doon sa, hindi siya pasok doon sa exemption. Alam mo na yan eh. Meron pa nga rito since January dapat ibinigay. Hindi ibinigay. Hinintay yung malapit sa eleksyon. So yun po ang kahinahinala dyan. Bakit hindi mo pa binigay? Bakit inipit mo pa? Bakit lamsa mo gustong ibigay kapag malapit na ang eleksyon? And worse, within the 10-day ban. Yun lang naman po, simple po rito. Wala po ito rito, namumulitika ko, kasi wala naman akong pakialam kung sino manalo rito sa Pasig, hindi naman akong taga rito. At hindi tayo nakikialam, siyempre. Hindi ko alam kung sino sinusuportahan ni Mr. Baral. At walang katuturan, walang kabuluhan kung sino sinusuportahan niyan. Kasi, batas po ang pinag-uusapan natin dito. And the question is very simple. Nagbigay ba ng pera ang pamahalaang lokal during the 10-year ban? At 10-day ban? Ang sagot ay oo. Ito ba ay illegal? Oo. Anong consequence? Sa batas din po tayo tumingin ng kasagutan, dapat yung lumabag sa ban at namigay ng pera na under the law ay considered vote buying. Kasi makaka-influensya yan directly or indirectly for a voter to vote in favor of a certain person ay ipinagbabawal ng batas. At ang nakalagay din po sa batas, ang isang kandidato na gumawa po niyan, kandidato o mga kandidato na gumagawa po niyan ay dapat ma-disqualify, dapat tanggalin sa listahan ng dapat iboto sapagkat hindi po karapat dapat na iboto. I'm talking about the law. Hindi ko sinasabing si Mayor Vico ay guilty na. He is entitled to the presumption of innocence and the right to due process at para sa ito. Ang akin lamang, at first glance, bilang isang abogado, bilang isang anti-crime advocate, at bilang isang mamamayan, ay at bilang isang botante rin, hindi man ang Pasig, but every voter has the right and the duty to preserve the integrity of the electoral process. Para sa amin po ay
mayroon pong paglaban at ang dapat gawin dyan, para hindi na sabihin politika rin, ay maghain na lang ng reklamo sa karampatang ahensya ng gobyerno, which in this case is the Commission on Elections. Yun lamang po ang ginawa namin dito. Hindi po komplikado, napakasimple lang po, nothing more and nothing less. Maraming salamat po. Ayun, thank you very much. Attorney, so, base po sa sinabi niyo, yun nga po pwede itong itulong sa COMELEC. And alam po natin na pwede siyang mag-file ng motion for reconsideration, dadaan din po sa NBank kung sakasakali po may disqualification. So, ano pong expectation po natin dito once na i-file? Lalo na po malapit na yung eleksyon. Natanggap po ito noong May 9, kahapon nga, no? Tama, kahapon. Nakapagtaka kayo kung bakit yung pecha, tinignan ko yung kung may pecha, sila yung ulit. Masasagutin po siya rito, si Mayor Pico. At may magkakaroon naman siya ng pagkakataon na i-refute, na tugunan itong mga aligasyon dito. So, dadaan naman po ito. Kaya, tama po ang ginawa namin ni Mr. Paral na ibinigay, alam po namin, ipinagbigay alam namin sa proper agency which is the COMELEC. At ayon sa nakikita ko ay very serious ang Commission on Elections sa mga against vote buying. In fact, meron silang Facebook page exclusively dedicated na pwede kayo magsumbong ng mga instances ng vote buying. Thank you very much po. Open for questions. Good morning po, Noel Liwanag and John. Parang kay Mr. Baralo, sa inyo, Sir Attorney. So, na-mention niyo po, allowance po ito. Ano-anong school po yung nabigyan na ng mga estudyante? And ano po yung mga requirements nito para makapag-appeal yung isang estudyante? Thank you po. Kailan po? Sige, unahin mo si Sir. Doon sa mga schools kasi, although kasi nung napag-alaman ko, nakita ko kasi, nag-post sila sa FB na naka-schedule on May 7, releasing ng batch ng mga elementary or mga basta may releasing ng school scholarship allowance. Nung pagkakita ko nun, nagbabasa po kasi ako talaga nung nakasubaybay ako sa ng COMELEC. Although pagka meron po ako napapanood sa TV na tungkol sa mga ganyan. Kaya nagkaroon ako interest. Pero nung nakita ko po, dito sa Pasig, sabi ko, bakit mag-release? Kaya alam ko naman na bawal yan. So, nung May 7, na naka-schedule, nagpunta po ako sa panghalap na sige. At doon ko po nakita yung pila ng maraming tao, kasama yung magulang at yung bata. Then, nagtanong na rin po ako doon sa taga-sige. Yun nga po, releasing ng allowances ng mga yan. Hindi ko na po tinanong kung ano-ano mga eskwelahan po yun. Pero base pa lang doon sa sinabi na pag-release ng allowance, tumasok na sa isip ko kagad, teka, bawal po. Nabasa ko po kasi matagal na yung 10-day election ban ang releasing ng mga ganun. Tapos sabi ko, bakit ganito? Almost 6 or 5 days na lang yata, sabi ko, bakit mag-release ng ganito? At meron pa silang sumunod, kinabukasan, may May 8 pa. At meron pa kong ipinasok sa ATM. Sinusubaybayan ko. So, nagsubaybay ako sa FB, nagpunta ako sa pangalan, tinignan ko po yung kaganapan at yung po ang aming mga nakita. On which, bilang isang miyembro ng Citizens Crime Watch, naghingi pa ako ng tulong kay Atty. Pasio. Sabi ko, Atty, meron kasi ganito, gusto ko lang maliwanagan. Baka po may exemption, pero sa pagkakaintindi ko ng total PAG, parang dapat may exemption, hindi papasok sa 10 days. Dahil allowance ng program 2. So yun po, yun po. So, ko dalawin po. Sir, Justin Nasio po ng Abante Radio. Sir, nabanggit niyo po kanina na kayo po ay empleyado po dati ng Pasig City Hall at nag-resign po kayo. Kailan po ito? 2024 po ako nag-resign. February. February 2024 po. Sir, nabanggit niyo po, kanino pong post yung nakita po ninyo na may release ng student pay na?
PIO po. Baka pwede ba natin pakita, sir? Yung Pasig City Scholarship Purpose po. Ito. Yung screenshot ko po yan. Ito. Tapos meron po yung isa yun. Yung announcement. Ito. Nakaano po yan sa FB, nakapublic naman po sila. For attorney po, just to clarify lang po, nakapaghain na po tayo ng reklamo sa COMELEC. Kailan po ulit, attorney? Kahapon po, hindi na po ako nakasama kasi sapagkat may kompromiso po ako but we assisted itong si Vic na gumawa ng complaint kasi hindi naman siya abogado. Base doon sa pinakita niya, marami siyang pinakitang ebidensya. May announcement na na-confirm naman namin. May litrato, at more than that, para makonfirma na natanggap, yung mga may video kang pinakita sa akin at to confirm, eto, finlex pa ng mga nakatanggap sa kanilang mga sarili-sarili mga social media accounts, yung pagtanggap nila ng pera, 7,000 ba yun? 7,500. Ito, si Eliza Mali. Thank you po, Pasig City Scholarship Office. Thank you, Mayor Vico Soto. Also, Pasig taxpayers, may pambili ng school supplies. Ito pa. No Miss Sean is with Michael Simon and Sheila de la Peña Simon. Thank you po again, Mayor Vico Soto at sa Pasig Scholar at mga LGU yan. Naka-thumbs up sila. Pinapakita pa nila yung pera yun. Ang batang nakatanggap ng 7.5, sobrang saya, sabi ni James Jordan. Namang kinasal lang daw siya tapos sa akin na daw ang pera. Thank you, Mayor Vico Soto, Pasig Scholar. Yan, marami pa pong ganito. Tatlo lamang po yan kung sa example namin kasi medyo madalian po ang napatagawa namin. So, very clear po, number 1, may release ng pera. Number 2, natanggap ng mga recipients na mga botante yung pera. Number 3, ang perang nirelease ay 7,500. Number 4, lump sum ito, yung iba nito due noong Enero pa, etc. Pero ngayon lang nirelease. Number 5, the releases fell within the 10-day ban on releases of public funds. So, yun po ang klaro rito. Attorney, just for the record po, naghain po tayo kahapon sa Yes, COMELEC K9. Ang reklamo po ay? Siya ang nag-ahin ito po ay for disqualification against Mayor Vico Soto, which is administrative in nature. Iba pa po ito sa violation ng Omnibus Election Code which carries penal provisions. So, hindi po yun ang inihain namin. Administratibong kaso po lamang. Hey, good morning po. My name is JC from Rappler. Yes. Are you aware po lang, sir, just now lang kasi si Mayor Vico Soto posted sa Facebook niya na nag-seek sila ng exemptions from COMELEC granted March 24. So, meron ditong scribed document, no, naglagay. So, may letterhead ng COMELEC. It says, request for exemption from the provision of Section 261V of the Omnibus Election Code in relation to COMELEC Resolution number 11060. Nakalagay dito, greetings for your information. Guidance of copy of the approval from the Office of the Chairman nung kanilang request for the exemptions. Granting po, signed ni COMELEC Chairman Garcia. And then there's a list po para merong table of those specific programs na ihiningi ng exemption po ng Pasig LGU apparently before March 24. Ayun. The request covers the exemption of the following. So mahabang listahan po ng mga items. Tapos by virtue of the authority granted upon me under COMELEC Resolution 11060 as amended, the recommendation of the Law Department is hereby approved. So the Law Department recommended approval of the request, and then merong reply si COMELEC Chairman Garcia approving the recommendation of the Law Department. Yun po. Okay, so that should be a matter of defense. I-raise niya. Kung gano'n, and tingnan natin if that exemption is also a valid exemption. Kasi
hindi porket in-exempt ka, valid the exemption eh. Kasi ang exemption lang talaga nakalagay dito ay burial and medical services. Kasi kung i-exempt mo lahat, ay para ano ba yung ban? What good is the ban? What good is a ban if everyone will be exempted? Diba? So, matter of defense, wala naman problema. Kaya nga sabi ko, he is entitled to due process. Were you aware po na nag-submit sila ng request for these exemptions? Hindi kami aware, but we are banking on the general provisions of the law na ang exempt lang talaga ay burial and medical expenses. Kaya nga, may proseso tayo. Sige po. Oo. Alam ko nung aware ang Rappler dyan. Alam nyo, kampi yung Rappler kay Vico eh. Obvious naman eh. Pero okay lang, we don't care because ang Comelec naman ang ano dito eh. Okay, I would just like to clarify and take exception to the statement na may campaign. We cover fairly, which is why we are here, and which is why I'm sure everyone here has seen me covering the caucuses of the opponent now. So I just would like to take exception to that statement. Now, this question po is to Mr. Boral. Rappler never covers fairly. That is a fact. You never cover fairly on a personal note. Nothing to do with this. Rappler has always been biased. Kaya nga nag-demanda yung founder nyo, di ba? Well, sir, again, the pagdedemanda is a matter anyone can file a case, right? So let's not make this about, but let us not make this about the outlet that I represent, right? I just said, because it seems that you're the only one aware. And then, now talking to Mr. Boral po, I'm sure nakikinig-kinitan nyo na yung masasabi ng netizens, ng reactions on social media, who will say na baka po kawalan kayo ng kabilang camp. So, what would you say to that? Well, to be honest, sabi ko nga kanina, I'm a former city government employee, on which na isa ako sa mga nasigil noon. Although, nagkaroon ako dati kasi ng high position sa city hall, pero when napalitan yung administration, I observed and isa ako sa mga nalipat na muntik pa kang gawin yung utility. Eh, syempre, kahit naman sino na may aral, yung pinag-aral, ilalagay mo sa ganun. Dahil lang sa previous administration. So, tinanggap naman namin. But, ngayon, nung ako ay isang ordinaryong mamamayan na nanginirahan sa Pasig, syempre, nung lumaban na si Ate Sara, sumuporta ako. To be honest. And dahil sa pagsuporta ko, at bilang isang member ng Citizens Crime Watch, siyempre pag may nakita kang krimen, aware ka, yun yung aming trabaho dyan, yun aming sinipad dyan. Eh naka-observe na ako ng gano'n, nakita ko, teka parang maling naman talaga. Miski naman sino, at miski ang mismong kasamahan ko sa trabaho dati, nagkukwento sa akin, parang mali yun. So ako, naglakas doon talaga ako, nung lumapit na kaya attorney, tulungan mo ako. Tama ba to? Eh, binasa ko ang batas na pagkakaintindi ng batas, whether it has an exemption, when you say total ban, siguro masusupersede yung exemption. Kasi, unfair naman. At para sa kalaman naman, kaya ko rin po nilakas ng loob na magpapalin. Kung ito po, ay mababaliwala at mangyayari every election, sa tingin ko wala na pong masasampulan. At wala na, gano'n na. Every election yun lang gagawin po ng mga re-electionists. Dahil naging precedents na to, napayagan. Pwede pala. May exemption, pero may exemption ulit na pwede rin pala. Bakit pa tayo naglagay ng ban? Tama yung sabi ni attorney. Bakit may ban pa? So sana sinasabi sa batas yun, may total ban, pero pwede kayo magtaga exemption. Ganun ka-tricky yung batas. So ngayon, nalaman namin may exemption. Kaya lang, siguro, ang pagkakaintindi ko po, kahit nabasa ko po yung batas, ay yung exemption nila, ang pagkakaintindi ko, pagka sinabing total ban, wala po lulusot yun. Lalo na sa pamamahangin ng pera. Yun lang po ang pagkakautama. Ay, yung ganung question reveals your bias. Ito mo ha? Ano bang problema kung pakawala siya? Does it change the law? If there is a violation, there is a violation of the law. If there is no violation, there is no violation of the law. Ang tawag dyan sa logic, yung sa argumentation and debate nung nag-aral tayo ng college, ad hominem. At
genetic fallacy. You're attacking the source. You're not attacking the facts. You're not attacking the merits. Oh, that very question in itself reveals your bias. Kahit ba kandidato siya laban kay Vico, kahit pa si Sara Diskaya siya does it change the law? Will it change the facts? So, yeah, itakita nyo na. Sorry to take up time, no? But gusto ko lang din pong sabihin na kasama po kasi yun sa tinatanong ng taong bayan kapag mayroong balita. They want the whole picture, the context. Hindi naman po ako abogado. This is journalism. Pagkikwento ng mga pangyayari, kasama yung konteksto nung ano yung universe na pinaggaganapan yung pinag-uusapan nating insidente or event na dire-report. So that is your view and I respect that. You said, we know what ad hominem means. But also, I am asking a question as a journalist na ito yung mga bagay na itatanong din naman ng tao pag lumabas ang bulan. Gusto nilang malaman, background check. Kasi either side, kung yung kandidato, yung kalaban ng kandidato, people want to know the background. Anyway, this is not about us for me. Thank you for the time. Thank you. Oo. Pero yan ang tinatawag na slant. I'm also a journalist. I've been a journalist for 25 years, tabloid. I write for the Daily Tribune. I've been writing for Philippine Star for 17 years. I'm a director of the National Press Club. Huwag na tayo magbulahan. Alam naman natin ang tawag sa slant na news. Questions? Anybody who wants to raise questions? Hey, Mr. Sir, hindi po kayo nag-alala na o natakot, nagkaroon ng takot sa sarili dahil syempre, incumbent mayor po ang inyong naakusahan, sir. Pero to be honest, miski mo pa na may Senate at may nakita akong mali sa salita. To be honest po. Alam po yan ang mga natin ko kasama. Yung dati kong ginawakan na isang unit, pagka may kulang, may mali, sinasambungin ko, ila-akit ko rin may bagay para ipaglaban yun para sa tao ko. Ganun po ako. At bilang isang membro nga, nakakasumali sa Citizens Crime Watch. Nakita po akong membro ng mga bantay, bayan, kanipitigil, lahat po ng mga ganyan, sumasali ako. Kasi gusto ko, makatulong din, maging post multiplier, at maging isa sa mga mata ng taong bayan na tutulong kung may pagkukulang na sinulong ng gobyerno. Isa sa magsasambulin. Kaya ako bilang sa Citizens Crime Watch, yun po yung tulong sa amin. At may nakita ang mali. At po yung alangan nila. Ang dito may mga abogado na handang tutulong sa inyo para nag-iwanan kayo at bigyan natin ang kaliwanagan kung ano namin namin na magiging tayong krimeto na rin. Yun po yung nag-aaslob sa akin. At sa tingin ko naman na kahit naman siguro sino, basta nasa hanay ka ng katotohanan, ang Diyos ang nasa dito. At so, po, kuya. Dalagdagan ko lang, with all due respect. And in fairness to Mayor Vico, I don't think there will be any repercussions. Aside from sasagutin mo ito, at yun nga, baka i-reach niya yung motivation, pero I don't think there will be any repercussions. In fact, sabi ko nga, ako on record, tignan niyo yung mga broadcast ko, nalimit kong purihin si Mayor Vico. Pinagtanggol ko pa nga siya nung idaling yapi. Wala akong pinangampihan dito. I think he's a good man. Kaya lang, siyempre, pag kami ginawang mali, you have to call it out as a citizen and as a lawyer who is an officer of the court and who took an oath to redress grievances wherever they may be found. But I don't think na dapat ikatakot si Mr. Paral o ako o kahit sino sa atin sa ilalim ng pamamahala ni Mayor. Right, Mr. Victor, question ako. I have been covering in Marikina and as all you know, pareho sila may show, cross orders, may binaba. Yes, pareho. And also, I also had an interview with Comelec and sa local po yun. I'm just curious kung saan yun po i-define. Kasi yung mga exemptions, it was very clear na May 2 ang ating yung AIX tupad and dapat may presence ng DSWD and may form. So what happened was, siguro walang ganon, and it was based on reports.
And also with the help of Marikina PNP. That's why we submit to. Did you file this one on local Comelec or nag-direct po tayo sa national or something? Actually po, nung napakalaman ko kasi yun, yun nga, tinulungan din ako ni attorney kung paano mag-file, kung ano yung mga kailangan. And napunta pa ako sa OINO, sa Office of the Electoral Officer, kay attorney Ronald. Nakita ko po yung aking complaint. And sinabi naman yan bali. Kaya may receipt po. Any more questions? And also would like to add na hindi kasi sila makapagbigay, yung local lang tinatanong ko, hindi naman po based on the national Comelec. Kung ano yung basis na kung after May 2, namigay, and with the burial and the medical assistance, pwede siya. What if may iba and yung binalik na rin ni Rapper kung may exemptions? So, maybe ang makakasagot ng talaga rin is Comelec and EBA and then motion for reconciliation. Anything else na gusto nyo po idagdag? Gusto mo mabul pa ng question? Ano pa kung gusto mo? Anything, sir? So, isa lang po. Ulitin ko po kasi tanong ko rin kanina. Wala po sa inyong nagsusurba o nagsabi lalo't sumusuporta ka kay Ate Sara Vizcaya. Wala po. Initiative po ito. Ako po. Ako na. Any more messages? Kasi if ever po na gano'n, ang repercussions nito is pwedeng magkaroon ng DQ, but at the same time, like Tertisia, kasama pa rin sa balota, right? Kasi mag-provide ko for motion for reconciliation. Anything else that you wanna add po, Sir Vic and the attorney? Well, so far, wala naman kasi siguro nasagot ako base na lang po sa tanong at nasa tama lang naman po yung aking sasagot. At ito pong aking ginawa, May 7, nung nakita ko, pinidyo ko, May 8, kinausap ko pamilya kami. And then, nagdasan ako. Kung tama ba itong gagawin. Kaso, binigyan ako ng sign na dito na. So, yun ang ginawa ko, kaya itinuloy ko dahil yun ang pinagulog sa akin na sa tama ka, gawin mo kasi siguro it's high time na para itama naman yung mali o yung nakapista ng iba. At kasi sa akin, sa sarili ko lang talagang pananaw, may mali talaga. Nakita ko po na mali. At sa pagkakaunawa ko po sa batas, mali po talaga yung nagawa. Kaya naglakas-loob ako, pinabukasan, nagpunta ako attorney to passion, attorney pa naman ako. Ito. At sa sobrang balik po ng aming national chairman, sabi niya sa amin, may merit naman yan tanong kita. Kaso sabi niya, hindi kita masasamahan, kaya mo kung ano po yung legal way, kung paano yung i-file na tinuro, ginawa ko po yung mag-isa. Yan po. Gusto nagka-Comelec, makikita na, ang tibay mo. Yan ang sabi sa akin. Kaya sabi ko, nakikita ka kasi tama ako, kaya mo kaibigan mo. Yun na po, maraming salamat. Ang ginawa po, para talaga ma-reforma ang ating political landscape, huwag na natin haluan ng iba. Motivasyon. Ako po, wala talaga ako motivasyon dito. Hindi nga ako pupunto dito In fact, ang Citizens Crime Watch, nagsumbong po kami sa Comelec ng mga billboards na bawal sa ilalim ng batas, yung mga malalaking billboards. Indiscriminate po ang aming pagkasumbong. Indiscriminate in the sense na across party lines. Si Congressman Marcoleta, sinumbong namin. Kapatid ko sa INC, can you imagine? Andy Marcos, sinusuportahan namin, sinumbong ko. Si Bong Revilla, lahat ng makita naming billboard sa mga volunteers ng CCW na labag sa maximum size, pino-forward namin doon sa Comelec through Commissioner Ernest Maceda at nangangako siya aaksyonan. So, wala po kaming pinipili talaga sa Citizens Crime Watch. We've never been political. We're not going to start now. Kasi ayaw po namin masira yung pangalan ng CCW as an anti-crime group. Ang akin lang po, lastly, alam ko magkakangalian na kayo, I'm the only one standing between you and lunch.
ay ang naalala ko rito yung Denvaxia na kami rin pong CCW ang nagdemanda at ngayon ay nasa Sandigang Bayan na yung eleksyon, yung vaccination ng dengue, itinaon nila ng eleksyon. Yun ang nakita ko rito, kaya I agree to help. Kasi kung gagamitin at gagamitin ng mga incumbents, yung advantages of incumbency, yung government resources, empleyado ng gobyerno, pera ng gobyerno, ang election is supposed to be renewal. Paano magkaka-renewal kung if the odds are heavily stacked in favor of the incumbent? Paano kakaroon ng free and honest elections kung na-influensya ng mga votante ng release ng pera? At hindi lang po rito sa Pasig namin dinidenunsyo yan. Sa Batangas, sa Leyte, marami na po kami finorward ng mga complaints kaming CCW. At kung may magpo-complain kahit kanino pong kandidato rito, kahit sa kabilang panig, kung talagang tingin namin may merit, tutulungan po namin. Kung wala po kami, we are indifferent as to who will get disqualified or for what reason. Basta ang Citizens Crime Watch ay volunteer kami. Hindi porket membro siya. Pag kakampiyan na namin kung walang basihan. Kami rin ang mapapahiya. As a lawyer, mapapahiya rin ako. Yung sinasabing exemption, let's see if that works as a matter of defense. Kung okay, di okay. Diba? No problem. At least na-call out natin. At least maging example ito na lahat ay maging vigilant. Yun lamang po. Magandang araw po sa inyo. Have a good lunch and thank you very much. God bless all of us. God bless the Philippines. Ayan. Attorney and Survey, okay lang po bang yung mga pwedeng ipakita as yes for photo ops?